may mga Ito, susunod natin balita. Sabi dito, Torre denies interest on running as president on 2028 election. Sino ba nagsabi na ito? Hindi ko maalala kung sino nagsabi. I think it was Senator... was it Senator Trillanes? Oo, basta DDS, bastos talaga eh. lumutang pala online na mukhang pinatatakbo kang presidente sa 2028, General. Ayos. Tatakbo mo ng... Ayun. Hindi kasi nagpauso niya si Haydarian eh. Di ba? Si Richard Haydarian. Ako talaga eh, no? Ako, if I'll be very honest, I was really open, no? Even to be the bridge for the Dilawans and the loyalists to be united, no? Para hindi talaga manalo si Sara Duterte, pero the way they yung pagpasa nila ng impeachment ng Makabayan Black kay PBBM, sa tingin ko yan na yung PC eh. They were really starting para anuhin si PBBM eh. 'Di ba? Remember yung Makabayan Black. Alam niyo naman yan, Dilawan yan. O yan. Nag-drop si Ate Tiger Eyes nung link dun sa Birahan PH. Please do support, no? Para at least lumakas ulit tayo, yung boses natin, marinig ulit, no? Ng mas nakakarami. No? Para sa pagdating ng time ng eleksyon, meron tayong mas malakas na boses. Eto, pasok. Takbo ko ng pangalawang takbo laban sa mga bully ngayong February. Ulit pakinggan nyo Na mukhang pinatatakbo kang presidente sa 2028, General. Ayos. Ayos! Ayos! Sabi ni oh. Unang takbo ko ng pangalawang takbo laban sa mga bully ngayong February. Baka maging March na, wala ng oras eh. Wala naisip natin yan, sir, kasi unang-una hindi naman ako politiko. Ano ba? Ang alam ko mag-implement ng mga polisiya, batas at magserbisyo sa taong bayan dito sa kalsada, hindi sa kung saan man. So, wala sa plano natin yan at wala sa isip natin yan. At dahil gusto mag-concentrate, napakarami pa ng trabaho dito sa MND at napakarami ng mga challenges dito na dapat ayusin muna. Pero alam mo, yan din ang sinasabi ng mga dating opisyal na biglang tumakbo pagdating ng eleksyon. Wala sa isip. Ang ganda. Ganyan mga gusto kong anuhan eh. No? Diretsa, rekta-rekta. Pero pagdating ng eleksyon, bigla namang nagbago isip, tumakbo rin. Pinaparinggan mo ba si Sara dyan? Hindi, pero kakaiba si Sara eh. Si Sara mas medyo kakaiba. Malayo naman sa pagkaganyan. Sabi ni Sara nung dati, eto tatakbo. 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Acheche! Hindi na. Kahit isa walang tumakbo. Sila yun. Hindi ko sigurado kung sa akin, pwede rin yan. So, sinasabi ninyo, General, wala kayong kahilig-hilig, wala kayong kaplano-plano sa politika? Wala akong talent siguro dyan eh. Kasi, di ba tayo sa political positions, medyo hirap na hirap akong mag-adjust. Dito muna tayo sa traffic at sa basura. Maganda rin kasi nagagawin mo yung trabaho mo, tapos ang tao mismo, ang makita na magaling ka sa execution, yan yung mga susi ng mga nananalo eh. Yung makita ng tao na nag-perform, General. Yun, that remains to be seen kung magagawa ko ang trabaho ko. Kaya nga sabi ko, suntukan na nga lang huwag lang itong traffic kasi Siga talaga to. I love it. I love it! mas madali pa yung suntukan. Madali pa mag-isita. Pero napakahirap na solusyon. Pero wag yung suntukan. No to violence tayo, General. Wag tayo dun sa suntukan. Siyempre, sport boxing. Hindi naman natin suntukan Saliti lang. Huwag yung batagan ng ulo. We do it for entertainment. Tama. May isa pang issue against sa inyo, General. Sabi, inanong nyo raw ng security si Yusek Bernardo nung nakaladkad sa flood control. Ito. Maganda to. Ang ganda ng tanong. Yung follow-up ng tanong na maganda. Di ba, Ma'am Dolly Babes? Nung kayo'y PNP chief pa, totoo ba yun? Naku, ulit ko na sa balita na matagal ko rin sinagot siya lahat. Sinagot ko rin for several times at ulitin ko ngayon para sa'yo, boss. Ang nangyari nga, nagulat ako dyan na biglang lumabas yan. Dahil October 19 ba nangyari yan? Kaya sabi ko, may nag-mention na ng ganito-ganitong takbo-takbo, biglang lang, binanata na kagad ako. Kaya nagulat ako dyan. Dahil October 19 nangyari yan, tinawagan ako ng isang October 9. May isang kaibigan kong pare tumawag sa akin. Sabi niya, kailangan ko ng tulong mo, kailangan ko secure na witness na verify sa mga investigation na yun. Sabi ko, teka muna, hindi ako si PNP, baka hindi mo alam na ako yung relief na, wala akong poder, wala akong otoridad, wala akong power, wala akong tao, wala akong resources para ibigay
ibigay sa security niya, kung ano man yung security. Sabi niya, hindi, kausapin mo lang. So, nung kinausap ko, nang pumunta ko rin sa meeting place, yun na nga, nakita ko rin si, Yusek Bernardo. nakausap ko rin si Yusek Bernardo, at sabi ko, teka muna, very high profile na case ito at very high profile ka. And if you're already qualified for the witness protection program, and the witness protection program under the DOJ, very, 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 very interested din sa'yo. During the time, si Ombudsman Boying Remulla pang SOJ, sabi ko, si SOJ is very competent and has the capability and the resources to provide you with security. Kaya go on sa WDP. Yun nga kaya hindi ko maintindihan kasi alam ko nga nagsalita na rin si General Torre regarding that. And then later on, parang okay naman eh. And then all of a sudden parang may isang malaking pasabog na tapos yun laman. Parang si Senator Lacson took a privilege of asking kung yun nga, no? So parang hindi ko masyado makita yung significance doon sa pangyayaring yun, no? Not unless meron silang gustong ipahid kay General Torre. No, pero parang hanggang doon lang din naman, no? Pero abangan na lang din natin. And natapos kami noon, sabi, sige, pag-isitan ko at anyway, meron pa naman akong medical check-up, 2 araw. After on the third day, mag-decide ako, mag-usap na lang ulit tayo. Hindi naman nangyari yung third day na yun. Wala namang dumating na tawag na kasi ang last time I heard, nung first time na yun, puta kasi sa WPP. So mali ang sinasabi mo, mali yung aligasyon na inalok mo siya ng security dahil wala ka ng poder noon. Pero ito ba yun, di ba? Isipin mo lang, ano ang poder ko, ano ang power ko, ano resources ko para i-alok sa kanya ang security, baka pagtawanan lang ako ng tao na yun. Kasi di ba, kung gusto mo security, ano gusto mo? Hindi ka mahahawakan, hindi ka magagawa. Tama. No? Siyempre, ganoon naman talaga eh. Yun naman pala yung tama, yun naman pala yung paliwanag doon, no? So, sinabihan na ni General Torre, yung kaibigan niya, no? I think if speaking about kaibigan, most probably, yun yung pari na kinausap na kaibigan din ni Yusek Bernardo. 'Di ba? Ngayon, ito naman yung explanation ni General Torre, pinakiusapan niya, sinabi niya na rin yung status, no, na hindi na siya ganto, ganyan, hindi na siya wala siyang seguridad na may bibigay. Ang sabi naman sagot sa kanya nung most probably nung pari nga, we were assuming na yung pari yung kausap. Yun yung common friend nila. Kasi spiritual advisor yung hininga ng tulong. And siguro alam nga namang yung spiritual advisor na pare may tinanungan pa. So hindi rin naman natin alam, pero we can just assume na probably yun nga ang nakausap niya rito is yung pare, 'di ba? So yun naman din pala yun. Kung wala naman acknowledge din naman ni General Torre na wala siyang maitutulong doon. Pero sinabi pa yung pinakausapan na baka sige, kausapin mo lang. So ako naniniwala naman ako kay General Torre. Testimonya or ikaw ay magtatago para hindi ka na makabalik sa testimonya mo. On both scenarios, ang point ko lang talaga naman is hindi ko alam yung significance kung bakit nga talagang General Lacson felt obliged para isali yung eksenang yun. No, it's resources eh. Yeah. Kasi very pera, kailangan mo bulit mo. Siguro he just wanted to show na transparent lahat. Ito, na nangyari yun. Since nangyari yun, for the record, ito, I would like to mention na nangyari yun. Siguro ganun lang. Kailangan mo maayos na safe house, palipat-lipat ang bahay. Sa kukunin yun. At lumutang ka mo yung akusasyon nung lumutang din yung issue na tatakbo ka o pinatatakbo ka sa pagka-presidente. Meron na kagad detractors. Hindi mo pa man sinasabing tatakbo ka. May detractors na kagad, General. Oo may isang prominent politician din kasi nagsabi nun. Nangyari yung akusasyon mga 3-4 days after lang ng pronouncement na yun. Sa isang interview. Sabi ko nga sa politician dahil kilala ko rin naman. Ako sir, huwag mong gawin yan. At ako bubugbugin nananahimik ako dito sa MMDA. Bubug ako ng mga yan. Okay. Kasi totoo lang, hindi naman totoo yan. Pero hanggang ngayon naman, wala naman ako resources para dyan. Okay, sige.